Alam niyo ba, noong unang panahon, ayon sa banal na kasulatan, ang mga tao ay nabubuhay ng napakahaba. Si Adan ay nabuhay ng 930 taon gaya ng nasusulat. Nabuhay si Adan ng 930 taon at pagkatapos ay namatay. Book of Genesis, chapter 5, verse 5. Ang kanyang anak na si Seth ay umabot ng 912 taon. Book of Genesis, chapter 5, verse 8. At ang anak naman nito na si Enos ay 905 taon. Book of Genesis, chapter 5, verse 11. Sumunod si Kenan na umabot ng 910 taon. Book of Genesis, chapter 5, verse 14. At si Mahalalel na nabuhay ng 875 taon. Book of Genesis, chapter 5, verse 17. Ang kanyang anak na si Jared ay umabot ng 962 taon. Book of Genesis, chapter 5, verse 20. Isang natatanging tao naman si Enoch, sapagkat hindi siya namatay tulad ng iba, kundi kinuha siya ng Diyos matapos mabuhay ng 365 taon. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos, at siya'y nawala sapagkat kinuha siya ng Diyos. Book of Genesis, chapter 5, verse 24. Ngunit ang pinakakilala sa lahat ay si Matusalem, ang pinakamatandang tao sa Biblia. Siya ay nabuhay ng 969 na taon. Nabuhay si Matusalem ng 969 na taon, at pagkatapos ay namatay. Book of Genesis, chapter 5, verse 27. Ang anak naman ni Matusalem na si Lamech ay nabuhay ng 777 taon. Book of Genesis, chapter 5, verse 31. Samantalang ang anak ni Lamech na si Noe na gumawa ng malaking arka ay umabot ng 950 taon. Book of Genesis, chapter 9, verse 29. Makikita natin na bago ang malaking baha, ang mga tao ay nabubuhay ng daan-daang taon. Ngunit matapos iyon, unti-unting pinaikli ng Diyos ang buhay ng tao. Gaya ng nakasulat sa awit, ang karaniwang haba ng buhay namin ay 70 taon, o kung malakas-lakas ay 80 taon. Ngunit ito ay puno ng hirap at pasakit. Mabilis lumipas at kami nawawala. Book of Psalms, chapter 90, verse 10. Ang aking pagninilay, hindi sa kahabaan ng taon na susukat ang halaga ng buhay, kundi sa kung paano natin ito ginugol sa kabutihan at pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa kaloob ng buhay. Turuan ninyo kaming pahalagahan ng bawat araw, at gamitin ang aming panahon sa paggawa ng kabutihan at pagsunod sa iyong kalooban. Naway maging makabuluhan ang aming buhay, hindi dahil sa kahabaan nito, kundi dahil sa kaluwalhati ang naibibigay namin sa inyo. Amen.